So ito po yung sunod, mga kababayan, no? Dito tayo kay Sara Duterte. Nako, eto na, mga kababayan. Ang mga magtatanong ngayon, Ken, sige, mga kababayan, tanungin ko muna kayo. Sa comment section, paki-comment. Meron bang confidential fund si Sara? Yes or no? Meron bang confidential fund si Sara? Yes or no? Diba, Ma'am Winifred? Totoo po yan. Paki-comment, mga kababayan. May confidential fund si Sara? Yes or no? Like po kayo, mga kababayan. Like po. Ang confidential fund, yes or no? Majority, maraming yes sa comment section. Nakita nyo? Yes. Kaya nga isa sa rason, mga kababayan, na si Sara ay filean ng impeachment complaint dahil sa 600 million confidential fund this year, no? Nung Office of the Vice President niya. Hindi pa kasali yung mayor siya. Hindi din kasali noong Secretary of DepEd siya. Ang ngayong complaint na yan ay yung Vice President na siya. So ngayon, mga kababayan, isuma total natin, hindi lang billion po talaga ang confidential fund ni Sara. So maraming nagsabing yes, kinukonfirm ko lang for the record, mga kababayan, no? Na hindi tayo nagsisinungaling dito, hindi tayo gumawa ng kwento, at hindi tayo nag-imbento ng usapin. So mismo ang viewers natin nagsabing yes, no, sa comment section. So ngayon, mga kababayan, ang isyong ito ay patungkol ito kay Mayor Ahmad Ampatuan. Sinong mga nakabalita niyan, mga kababayan? I'm sure napanood nyo yan, mga kababayan. Si Mayor Ahmad Ampatuan ay inambush po kanina lang. No? Kanina lang po inambush si Mayor Ahmad Ampatuan. So kung nakita nyo po, no, kwento ko sa inyo noon na habang ako'y nag-aaral, yung basuka, yung parang puso ng saging, tapos ikakalabit mo ganyan, nakikita ko talaga yun kung paano lumipad at natama sa kawayanan, no? Gumapang ako yun sa bato. Kasi dati sa probinsya ako nung nag-aaral pa ako, ganyan pag kapgo at mga rebelde ang magera, ganyan ang gamit, yung parang puso ng saging. Yung parang missile, no? Ang tawag sa amin dun, basuka. Yan ang mga binibitbit kanina. So ngayon, mga kababayan, hindi ko na masyadong ipakita dito yung video, mga kababayan, nung paano inambush si Mayor Ahmad Ampatuan, kasi mga kababayan, bawal po talaga yung mga ganyan. Kasi terrorism yan. Bawal ang dugo, bawal ang baril, bawal kutsilyo, bawal ang hubad ng katawan, bawal ang gera. No? So actually, napanood yun naman, mga kababayan, no? Ma-block po kasi yung ating channel, mawawala po to forever kung ipapanood ko yan. Kasi bawal yan po, ang pinakabawal kahit sa ang platform sa social media. Bawal ang barilan, bawal ang dugo, bawal kutsilyo, bawal baril, bawal ang mga basuka, yung ganyang gera. So ngayon, mga kababayan, ito na nga po, nagbigay po ng statement si Vice President Sara Duterte. So ito po, mga kababayan, yung pahayag, no? Ito po, mga kababayan, picture lang ang ipakita ko, Ayan po yung picture. Ayan, na inambush, no? Inambangan si Mayor Ahmad Ampatuan. So basahin ko lang muna. According dito sa GMA News, 3 hours ago lang post nila yan, na pananambang kay Mayor Ahmad Ampatuan, 3 suspect patay. Tinambangan ang convoy ni Sharif Agwak, no? Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Ampatuan ngayong linggo ng umaga, Enero 25, 2026. Ayon kay Captain Sheriff sa Langkit, no, pro-bar spokesperson, nasawi ang 3 suspek sa isinagawang hot pursuit operation sa Datu Unsay, Maguindanao del Sur. Samantalang nasa maayos na kalagayan si Ampatuan at ang kanyang mga tauhan sa kapwa nagtamo ng tama sa kaliwang bahagi ng abdomen. Patuloy sa isinagawang investigasyon ang mga otoridad sa pagkilanlan ng mga sospek. So ito po, mga kababayan, no? Buti na lang naka Land Cruiser, medyo matibay-tibay ang Land Cruiser, mga kababayan, tandaan nyo yan. At nung tinamaan ng basuka, yung ilalim, hindi yung gitna. Kasi kung yung gitna ang natamaan nun, babaliktad siya. Buti na lang paliko sila. 'Di ba? Buti na lang paliko. Sabi ni Maria F. Palisok, bakit kaya, mga kababayan, sabihin ko nga sa inyo, sabihin ko nga sa inyo, mga kababayan, normal na po yan sa Mindanao, yung ganyan.
Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, immune na ako sa mga ganyang bagay. Kasi uso yan pagka hindi mo tanggap, no? Hindi mo tanggap na talo ka sa eleksyon, hindi mo tanggap na may gusto ka tas hindi na ibigay, ganyan talaga ang gagawin sa'yo. And normal na yan sa Mindanao, mga ganyan, mga kababayan. No? Sa mga hindi nakakaalam, hindi ka taga Mindanao kung hindi mo alam yan. Kasi ako mismo, I was born and raised and surrounded by many history. Di ba? Ganun po mga kababayan, normal po yan sa lugar namin, sa probinsya. Hindi man araw-araw, madalas, minsan, may ganyan. Lalo na pagpapuntang eleksyon. So ngayon mga kababayan, naglabas ng statement si Sara Duterte. So dahil dito sa pananambang ni Mayor Ahmad, no, sa pananambang sa kanya ang patuan. So ito po yung statement ni Sara. Post po ito mga kababayan ng GMA Network. Ayan. Ayan po yung statement niya, no, pahayag. Sabi dito sa GMA News, mariing ikinundina ni Vice President Sara Duterte ang naganap na pananambang sa Munay, Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na sundalo noong Enero 23, 2026. Ang ganitong uri ng karahasan ay isang malinaw na hamon sa estado, kapayapaan at seguridad ng ating bansa. No? Maglalabas, actually mga kababayan, itong inilabas ni Sara Duterte ay yung 3 sundalo na binaril, inambush din doon sa ilog. Nakita nyo yung kutsing blue? Tapos umiyak yung isang sundalo na pinatay, wala talaga, tinadtad sila ng bala. Sa ilog yun mga kababayan ha. Iba din itong pananambang ngayon kay Ampatuan. No? Dito, ang statement ni Sara, ito yung binaril. Sinong nakapanood sa balita nun? Na ako napanood ko sa Facebook yun eh. Na pinuntahan ng mga sundalo, nakita nila tadtad na ng bala. Yung isa nasa ilalim na ng gulong, yung isa nasa pintuan, yung isa nakasandal pa sa loob ng sasakyan. So ngayon mga kababayan, eto na. Sa Lanao nangyari, Mamoy ni Fair. So ito na, ang ganitong uri ng karahasan ay isang malinaw na hamon sa estado ng kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Bahagi ng pahayag ng Vice Presidente. So ito po, mga kababayan, basahin ko po ha. Assalamualaikum, alaikum. Assalamu alaikum. Ayan. Mariin nating kinundina ang pananambang ng isang teroristang grupo sa Munay, Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na miyembro ng ating sandatahang lakas noong Biyernes, Enero 23, 2026. Ang ganitong uri ng karahasan ay isang malinaw na hamon sa estado ng kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Ang ating panawagan ay tiyakin ang mga responsableng ahensya ng pamahalaan na hindi sila titigil hanggat bigyan ng hustisya ang sinapit ng 4 na kasundaluhan at tiyaking ligtas ang ating mga puwersa or mamamayan laban sa banta ng mga kriminal, terorista at iba pang puwersa na pagnanais na takutin ang ating mamamayan at pahirapan ang ating bansa. Magtulungan tayo at huwag nating hayaang maghari ang mga kriminal sa ating komunidad. Tandaan natin, sa peace and order nakasandal ang ating kalayaan at hindi ang kaunlaran sa ating bansa. Nakikiisa ako kasama ang buong tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pakikipagdalamhati sa mga naiwang pamilya maging sa buong hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa pagkalagas ng 4 na magigiting nilang kasamahan, ang kanilang kabayanihan at sakripisyo sa paglilingkod sa bayan ay hindi kailanman malilimutan. Naway manatili tayong matatag at magkakaisa sa terorismo. Syukran. Yun ang sabi ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, may tanong ko lang, saan niya ginamit yung confidential fund niya? Tanong ko lang, saan ginamit ni Sara yung confidential fund niya kung hindi niya alam na may mga ganitong banta, may mga ganitong ambush, may mga ganitong pangyayari? Saan niya ginamit? Idababalwarte nila ang Mindanao. Kasi di ba ang sabi, ihiwalay sa Visayas at Luzon ang Mindanao.
saan ginamit ang confidential fund na kung saan napakalaki, daan-daang milyon, umabot na nga ng bilyon noong mayor pa siya. Bakit hindi nila na-trace yan? Saan yung kanilang intelligence fund? Kaya nga kailangan talaga mga kababayan malaman ng taong bayan kung saan ginamit Kasi nakakapagtaka lang. Kahit sino pong tao, kahit sino pong Pilipino, magtataka at magtatanong po, napakalaki pong pondo ng ating intelligence fund at napakalaki po ng pondo ng confidential fund ng bawat politiko, mayor ka man, kung ano man ang posisyon mo sa gobyerno. Pero bakit hindi nalalaman ng ating mga politician kung bakit may nakapasok ng mga terorista at nang aambush? Diba? Biruin ninyo, biruin ninyo mga kababayan, yung mag-ama na namaril, diba? Sa Bunday Beach, tumira ng Davao City for almost 1 month, November 1 to November 28, 2025. Lumipad papuntang Australia, namaril doon sa Bunday Beach. Hindi nga alam ni Baste na meron palang teroristang nakapasok sa kanyang bakuran, na which is meron naman siyang daan-daan bilyon na nga ang halaga ng kanyang confidential fund or intelligence fund. Saan nila dinala? Bakit hanggang statement lang sila? Pagdating sa sundalo, pagdating sa lugar niya, nakasabi si Sara, nakakaisa ako. Kasama niyo ako. Pero bakit nung tinaga ng Chinese Coast Guard yung daliri ng Filipino Coast Guard? Nung binutas yung rubber boat? Nung binomba ng water cannon? Bakit ni isang statement ni Sara wala tayong naririnig? Diba? Diba mga kababayan? Kent, may basher ka na naman daw. Sino naman yung nagbabash sa akin? Inggit lang yan. Di ba mga kababayan, tanong ko lang, bakit hanggang statement lang siya? Nagtatanong din po ako kasi pera ng taong bayan yan Bakit hanggang statement lang ka? Hindi ba nalaman ng intelligence ninyo? Intelligence, pinunduhan kayo niyan Mary Joy, patay na yan, Mary Joy na yan. Hayaan nyo na yan. Oo, binangungot yata yan, ako ang napapaginipan. Di ba? Ang layo ng istorya mo. Anong layo ng istorya ko, Mary Joy? Putang ina mo. Paano malayo ang istorya? Si Ampatuan inambush, yung sundalo inambush. Pagdating kay Sara, statement lang. Nasaan ba yung confidential fund niya? Nasaan yung confidential fund na gagamitin for terrorism? Lahat yan. Not only for terrorism, but also pang sakuna, bagyo, baha, lindol. Di ba? Arrowed Respicio, Ganun yun mga kababayan. Ang confidential fund not only use for bagyo, lindol, baha. Use also for, di ba? Intelligence fund. Yan ang tanong. Bakit hayaan nyo na may ganyan mangyayari? Bakit hinahayaan nyo na may ganyan na mga tawag doon senaryo? Di ba may mga confidential funds kayo na napakalaki ng confidential fund ninyo? Bakit hinahayaan nyo makapasok dito? Di ba for intel? Confidential fund. Di ba ang sabi nga niya doon, hindi niya pwedeng sabihin yung pangalan ng mga tumatanggap ng confidential fund kasi for security na din. Di ba? Tay kami naman. Ako, ang masabi ko dyan, tay. Dyan ka na lang. Di ba kita niyo mga kababayan? Ngayon ang tanong, bakit hanggang ganun lang? Di ba? Bakit hanggang ganun lang, mga kababayan, yung statement ni Sara? Saan ba napunta yung confidential fund? Saan ba napunta yung intelligence fund?
Bakit hindi nila na-trace yan na may nakapasok na ganyan? Bakit hindi nila na-trace na may naka-ganyang patayan? Di ba? Tay, dyan ka na lang. Nakakapagtaka lang. Tapos ngayon, isisi na naman ng mga DDS yan. Bakit kay PBBM, di ba ang laki-laki ng confidential fund niya? Aba, dito na naman tayo, hindi magkasunto ang mga DDS. Bakit? Oo, malaki din ang confidential fund ni BBM. So, porket malaki ang confidential funds ni BBM, hindi na pwedeng gamitin ang confidential fund ng Vice President? Hindi na pwedeng gamitin ang confidential fund ng Mayor? So, kung si PBBM lang din pala ang gumastos gamit ang confidential fund para matrace yung mga terorista na yan at mang-ambush sa ating bansa, so anong silbi ng mga local government dyan? Official, di ba meron din silang mga confidential fund? Bakit hindi nila gamitin? Sige nga. Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Kasi sabihin nila, bakit mo hinahanap yung intelligence fund ni Sara? Bakit hindi mo hanapin yung intelligence fund ni Bangag? Sige nga. Kung gagamitin natin yung intelligence fund ni PBBM, di tanggalan natin ng intelligence fund ang lahat ng city sa buong Pilipinas. Lahat ng mga city mayors. Di ba? Di ba? Ganun yan. Kung si PBBM lang din pala ang gagastos sa intelligence fund niya at confidential fund niya para subuin ang terorismo sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa, di dapat hindi na pinunduhan. Ang confidential fund, tanggalin na dapat sa lahat ng mayors. Di ba? Lahat ng senador, congressman, at vice president. Kung si PBBM lang din naman pala ang gagastos niyan, tandaan ninyo, ang confidential fund ng presidente buong Pilipinas, magagamit lang ang kanyang confidential fund kung may threat na sa ating bansa. Pero kung threat lang naman per lalawigan, per region, may naka-assign po dyan. Diba? May mga naka-assign dyan na mga mayors, congressman, senators, vice president, kung sino ang gagastos dyan. Kasi bakit Kasi sasabihin ng mga DDS, bakit mo pinag-initan yung confidential fund ni Sara? Bakit hindi kay PBBM? Ang kay PBBM, whole country. Ang probinsya, bawat mayor may confidential fund yan. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Ang bawat probinsya may confidential fund yan. So bakit si PBBM ang gagastos? So swerte naman yung mga nakatanggap ng confidential fund na hindi magagamit ang confidential fund nila kasi si BBM lang. Alam niyo mga DDS, alam ko hindi niyo maintindihan yan kasi mga bobo nga kayo. Diba? Like po tayo, mga kababayan. Diba? Ganun yan kasimple. So ang tanong ko lang ngayon mga kababayan, bakit hanggang statement lang si Sara? Bakit hindi niya ginamitan ng Intel Fund niya? Bakit hindi niya ipatrace kung sino yung mga namaril? Di ba ang laki-laki, daan-daan milyon, di ba? Kaya nga, mga kababayan, isa yan sa rason na dapat ma-impeach talaga siya at tatalakayin, no? At bukalkalin, bulaklatin yan sa impeachment trial niya itong confidential fund kung saan niya dinala. 'Di ba? Isa yan sa rason mga kababayan na merong mga nagsusulong na kahit ako, pabor ako dyan sa impeachment complaint niya na patungkol sa confidential fund na 600 million. Kasi bakit? Saan nga ba niya napunta at dinala na kung saan yung mga lugar na kung saan malapit siya, hindi niya nagagamitan ng confidential fund at intelligence fund. Hinahayaan niya lang na merong mga teroristang makapasok sa lugar na malapit sa lugar niya. Diba? Kasi nakakapagtaka lang, 600 million nung mayor ka, 2.6 billion ang nakuha mong intelligence fund. Pero hindi nyo natitrace kung saan yung mga terorista na yan. Tsaka nyo na lang gagawin. Kung ayun may pinatay na, may binomba na, just like Marawi. Kung nakita nyo yung sa Marawi, mga kababayan,
Do you think pera ng intelligence fund galing ang ginastos nun sa pakikipaggera? Hindi. Pondo ng Armed Forces of the Philippines yun. Yung ginamit nun na panggera doon sa mga ISIS. Di ba? Yan ang tanong. Kung hindi lang din naman pala nagagamit ang intelligence fund or confidential fund, kasi hindi nalalaman kung sino ang mga teroristang ng ambush eh. Hindi nalalaman kung sino yung teroristang namamaril at pumatay sa mga sundalo at saka kay Mayor Ahmad Ampatuan. So saan ba napunta ang confidential fund? Yan ang tanong ko ngayon. Kaya nga kung sakali ang Davao City biglang girahin yan, hindi nila alam yan. Bakit? Biruin nyo yung teroristang mag-ama na namaril doon sa Australia sa Bondi Beach. Hindi nga alam ni Baste na nakatira pala ng November 1 to November 28. Isang buwan na halos sa Davao City na namaril doon sa Bondi Beach sa Australia at dineclare ng Australia na terorista pala yun. Oh. So bakit hindi alam nila yan? Yan ang malaking katanungan ngayon, mga kababayan. 'Di ba? Napakalaking katanungan. Naku po. Oo, napakatagal ng issue yan. Hindi pa rin masabi kung saan dinala at kung paano nilustay. Yan nga ang tanong, Ma'am Emma Batecos. Di ba? Kaya nga isa dapat yan na ituloy talaga yung impeachment trial na yan. At ituloy talaga yung impeachment complaint na yan sa February 6. Kasi bakit? Nakakapagtaka eh. Kumubra ka ng bilyon na nga na confidential pondo, intelligence pondo. Tapos hindi mo malalaman na meron palang teroristang nakapasok at inambush na yung kapwa niya politician, pati mga sundalo inambush na. At take note, isipin ninyo ha, yung mga NPA, tignan ninyo yung batang estudyante, yung PhilAm, bakit ka napunta doon sa Mindoro? Bakit hindi nalalaman yan? Na ang laki naman ng pondo ng confidential fund, bakit meron palang mga estudyante na napadpad doon sa Mindoro? Naalala ninyo yung sino ba yun? Si Karoche ba yun? Kaloche ba apelyido nun? Di ba yung estudyante? Richie ng Seresa Porcilupo. Di ba nakita niyo mga kababayan? Yung batang babae na estudyante, yung PhilAm? Bakit ka napunta sa bundok, sa Mindoro? At alam mong may gera ng sundalo at rebelde doon? O bakit hindi nalalaman niya ng government? Di ba? Di ba? TV ko daw surplus. Putang ina, kahit hampas ko sa'yo yan, mas surplus pa yung mukha mo kaysa sa TV na yan. Di mo ba alam na Samsung yan? Gusto mo pang makita yung sa baba na 120 inch? Ito, 75 lang to. Alam niyo mga DDS, no? Bago kayo manglait sa gamit ng iba, make sure na may ganyan kayo. Sa damit ko pa nga lang, pambigas mo na eh. Ang lalait ka pa. Pag ihampas ko sa'yo yan, masurplus yung pagmumukha mo. Ha? Kasi bakit? Unang madurog yung mukha mo kaysa sa TV. Diba? At least yung TV ko hindi galing sa confidential fund yan. Pinaghirapan ko yan. Sahod ko sa YouTube yan. Diba? Oo. Ganun yun. Diba? Diyos ko, mga kababayan. May rep pa nga ako doon na may tablet eh. Diba? Oo. Kaya yun, mga kababayan, wag ken sayang ang TV. Kaya nga, kaysa sa mukha nila. Alam niyo mga DDS, wala na kayong maano eh, no? Wala na kayong tawag doon, wala na kayong mabira. Diba? Pambasag sa topic. Naku, Sir Antonio Escaler, hayaan mo yan sila, sir. Dagdag sa views yan. Diba? Ay, Diyos ko, palibasa kasi mga walang TV kasi yung mga DDS, sumisilip lang yan sa kapitbahay, tapos tinutusok pa ng tingting yung mata. Surplus daw TV ko. Putrages na yan. Di ko na sabihin kung magkano kasi sasabihin na naman Tio Moreno, oh, imagine, nakabili siyang ganyang TV. Imagine, nakabili siya ng bag na Christian Dior. Putang ina. Tapos ako, hindi. So, kasalanan ko, Tio. Na hindi ka nakabili ng sayo. Puro ka kasi panlalaki.
Eh kung nag-ipon ka mula noon, 'di ba? Naku.